Mapagpalang araw po pala sa lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Shoutout po pala sa lahat, sa mga kapatid ko, sa FB, then sa mga followers ko, sa mga YouTube subscriber ko po. Salamat po sa inyong lahat. Sobra 600 na po subscriber ang channel ko ngayon sa YouTube. Yan, salamat po sa inyo guys sa suporta. Salamat po sa inyong lahat. Shoutout po pala sa mga magagandang comment, yung salamat po. Yan guys, at sa mga naituro ko, at marami na pong nakapatunay. May mga busilak na puso at napagana nila yung mga tinuturo ko. Yan guys, patuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Talagang gagana talaga mga tinuturo. Ulitin ko, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa mga sa channel ko, maging nakapollow po sa akin, paki-subscribe and paki-follow na din po ako upang lagi po kayong updated sa mga tinuturo ko po. Yan guys, ng mga mahiwagang usal, makapangyarihang usal. Alam niyo bang sobrang dami kong alam talaga. Yan kasi talagang papel ko siguro na naging sugo. Ayan guys, ito kung makikita nyo, inulit ko po, ang pag-usapan natin ngayon ay mga mahiwagang usal din na nakaukit sa medalyong ko. Ito kung makikita nyo dyan, Ebenezer. Yan, Ebenezer yan, sa gilid. Yan ang unahin natin yan guys. Ang Ebenezer na yan. Yan ang ginamit ni Propeta Samuel sa labanan sa Palestiano. Yan guys. Ano? Napakapangyarihan salita yan. Yan, ipasa ko muna. Ayan, nasa 1 Samuel chapter 7 verse 12. Ayan. Okay, basahin natin guys. Sabi niya dyan. Sa 1 Samuel 7:12, ang Ebenezer ay tumutukoy sa isang bato na tinayo ni Samuel sa pagitan ng Mispa at Shin. At tinawag itong Ebenezer na nangahulugang ang bato ng tulong na nagpapahiwatig na hanggang ngayon ay tinutulungan tayo ng Panginoon. Pagkatapos ng tagumpay laban sa mga Pilistyo o Pilistianon kasi yan mahalagang minarkahan ang isang punto kung saan ang Diyos ay namagitan at nagbibigay ng tulong sa mga Israelita. Mapaunahing punto tungkol sa Ebenezer. Kahulugang Ebenezer, isinalin sa bato ng tulong sa Hebreo. Kahalagahan, ang batong ito ay nagsilbing pisikal paalaala ng pakikialam at proteksyon ng Diyos para sa mga Israelita. Biblikal na konteksto. Pagkatapos ng mga Israelita nagsisi at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, nagtagumpay sila laban sa mga Filisteo, na humahantong kay Samuel na itayo ang batong Ebenezer. Yan guys, ayan pang isa. Sayin natin ulit. Ang makapangyarihang kahulugan ng Ebenezer sa Biblia. Ulitin natin guys, yan, nakita nyo na kung nakita nyo na ngayon kanina. Ulitin natin. Ang makapangyarihang kahulugan ng Ebenezer sa Biblia. Ang Biblia ay puno ng makapangyarihang mga salita na kung ating paghuhukayin ng malalim, ang mga kahulugan ay maaaring magbago sa iyong buhay. Ang kapangyarihang binisan ng Diyos sa bawat salita ng kanyang aklat ay kamangha-mangha. Ang isang ganoong salita ay Ebenezer. Ang salitang Hebreo na ito ay bihirang gamitin sa pag-uusap, ngunit makikita sa mga sermon at pangalan ng simbahan. Ang ganoon nga ang kaso. Ano ang nagpapalakas nito? Ano ang ibig sabihin nito? At paano natin mailalapat ang salitang ito sa ating Kristiyanong paglalakad?
Yan guys, sa spiritual na pamumuhay natin, lagi kong inuulit ko po, ang Ebenezer ay napakahalaga yan. Kung sumbulo po yan ng tulong ng Ama ng ating Panginoong Diyos hanggang sa yon, lagi pa rin tayong tinutulungan niya kung tayo'y hihingi sa kanya ng tulong. Ang Ebenezer po kasi ay sa Shin at tinayo kasi yan ni Propera Samuel na isang bato o isang palatandaan o isang marker na sa salitang Ebenezer na ang tulong ng Diyos ay automatically tutulong, at dyan na sila nanalo sa Pilisteo na labanan ng Israelita laban sa Pilisteo. Inulit ko, napakaraming makapangyarihang salita talaga sa loob ng Biblia. Yan po ang katotohanan yan, mga kapatid. Kaya isa na rin dyan ang Ifata at Ebenezer. Ang Ebenezer, ang Ifata, kahit saang ulit mo yung ilang ulit mang sinalin yan sa na Biblia, mula kahit pagpalagay natin Hebreo ka man, Latin ka man, o Spanish ka man, o anong lingwahe, ang salitang Ifata sa Biblia ay hindi mawawala. Ganon din ang Ebenezer na yan sa 1 Samuel chapter 7 verse 12. Hindi yan talaga mawawala kahit sa anong kahit ilang Biblia pang isinalin sa mga salitang o lingwahe at iba't ibang salita, pero ang Ebenezer hindi talaga mawawala. Kasi pagkat yan po ay mga mahalagang salita at makapangyarihang salita. Na ulit, nabasa ko nyo na po, mga kapatid. Ayan guys, ang Ebenezer. Sa sunod naman, kasi marami to. Medyo kasi madaling kasing mapuno ang cellphone ko. Yan. Kasi dito hindi ko pa nailagay ang Ebenezer. Pero dito hindi ko pa nailagay ang Ebenezer dito. So susunod, itong yan guys, ang Ken naman at saka ang Barukle. Ang Adonai kasi Panginoon yan. Ang Ifata is pambukas. Ang Ken at saka Barukle, sa susunod na naman yan natin tatalakayin. Yan muna, Ebenezer ko po kanina. Ito is itong yung banal na salitang ito, yung Ebenezer yan. Ebenezer yan. Yan. Ang salitang yan ay kahit ilang ulit pa isinalin sa Biblia o kahit anong lingwa, hindi talaga mawawala yan. Ganun din ang Ifata. So, meaning, napakamahalaga yan. Yan ang tulong ng Diyos. Isa rin yan sa puder, pundo, balakal at balabal at bakod. Tinayo niya yan doon sa boundary. Pilistiyano sa Shin. Malapit sa Mispat pa yun o na lugar. Kung baga, tinayo niya rin ng batong yon o parang simbolo. Tawag niyan, simbolo ng bakod, simbolo ng puder, simbolo ng balabal, basta. Ayan ang Ebenezer na yan. So, liksikin nyo ng mayos, kahit kayo ay maraming nakatago rin. Alam nyo naman ang ating Diyos, mahiwaga at makapangyarihan. Kaya sila sabihin ko, ang salitang Ebenezer ay simbolo yan ng tulong ng Diyos. Pag lagi mong dala o tangan mo yan, automatikong emergency tulong yan agad. Kasi yan ang emerging tulong ng Panginoon o Panginoong Diyos sa labanan ng Israelite at saka Pilisteo o Palestihanon, ganun. Okay guys, sa sunod naman po muli. Actually, marami akong ihayag sa inyo dito tungkol sa Ken, Adonai, Ifata, Barukle. Then dito naman, yan, Paternoster. Yan. Sunod naman muli. God bless po sa inyong lahat. Magandang gabi po.